Hello po my dear parents. This is to facilitate how to accomplish Module 9 of Kindergarten. Ang Module 9 po ay tumatalakay sa kaya kong alagaan ang aking sarili. Okay, aralin 1. Nililinis ko ang aking katawan sa pamamagitan ng pagligo. Gumagamit ako ng sabon para sa katawan at shampoo naman para sa aking buhok. Subukin. Panuto, tingnan ang mga larawan. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Unang tanong, ito yung mga larawan po. Tingnan natin ito, no? Okay. Ano-ano ang nasa larawan? Ayan. Turo po ito mga isa-isa. Tanong niyo po sa mga anak po ninyo. Tapos ipatukoy po kung ano-ano ang mga larawang ito. Pangalawang tanong, saang bahagi ng katawan natin ito ginagamit? Tapos tanungin po sila kung saan ginagamit ang parte ng katawan. Pangatlo, bakit kailangan maging malinis tayo sa katawan? So, i-record nyo po ito kasi orally po nasasagutin ng mga anak natin ang mga katanungang ito. Tuklasin, panuto, saan ginagamit ang mga bagay sa hanay A? Iugnay ang bawat isa sa tamang bahagi ng katawan sa hanay B. Pagkabitin sa pamamagitan ng guhit. Yan. So, pangkat A at pangkat B. So, ipatukoy muna po yung larawan. Tapos, ipahanap kung sa anong parte ng katawan ginagamit yung bagay na yan. Sa pangkat A po. Suriin, panuto, kulayan at bilugan ang mga bagay na ginagamit sa pagligo araw-araw. So, kukulayin lang at bibilugan yung mga ginagamit na sa pagligo araw-araw. Patukoy muna po yung larawan bago nyo pakulayan at pagkatapos kulayan, bibilugan po nila. Pagyamanin, panuto, gumuhit at kulayan ang mga bagay na ginagamit sa pagliligo. So, dito po guguhit sila sa kahon ng mga bagay na ginagamit sa pagligo. Tapos pagkatapos maguhit, kukulayan po nila ito. Isa-isip, panuto. Bakatin ang mga sumusunod na pangungusap. Makinig kung paano basahin ang mga ito. Upang mapangalagaan ang ating sarili, ay dapat na matutunan ang wastong pamamaraan ng pagligo araw-araw. So habang binabasa nyo po yung salita, ituro po sa anak natin, no? Pagkatapos po, ipabakat po. Pangalawa, gumagamit tayo ng malinis na tubig, sabon, shampoo at tuwalya upang mapanatiling malinis ang ating katawan. Isagawa, panuto, iguhit ang masayang mukha kung ikaw ay naligo sa araw na nabanggit at malungkot na mukha kung hindi, mga araw sa loob ng isang linggo. So, dito minuguhit yung uri ng mukha. Linggo, Lunes. Ituro po yung salitang araw, no? Para basa nila. At saka mag-drawing dito ng uri ng mukha. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules,
Huwebes, Biyernes, Sabado. Yan. Aralin 2. Naghuhugas ako ng kamay bago at pagkatapos kumain. Nagsisipilyo ako pagkatapos kumain. Subukin. Panuto. Guntingin at idikit ang mga larawan sa kahon ayon sa wastong pagkasunod-sunod. Dito yung nauna. Gugupitin mo itong mga larawan na ito at idikit sa tamang bilang ayon sa pagkasunod-sunod ng tamang paghugas ng kamay. O, di ba napag-aralan natin yung tamang pamamaraan sa paghugas ng kamay. May video si teacher dyan kung paano maghugas ng kamay. Pag susunod-sunodin nyo ito, gugupitin ang mga larawang ito at idikit sa tamang bilang ng tamang pagkasunod-sunod. Tandaan mga magulang, lagi po i-guide mga anak natin sa paggugupit para hindi magupit ang kanilang mga daliri. Kasi ang paggugupit po ay nakakatulong din para ma-develop natin ang fine motor skills po nila. Kaya mas maganda po sila na sila ang magugupit. Pero kung hindi pa sila marunong, i-guide po natin muna sila, no? Pero kung marunong na, hayaan po natin gawin nila mag-isa ang gawaing ito. Tuklasin, panuto, guntingin at idikit ang mga larawan sa kahon ayon sa wastong pagkasunod-sunod nito. Yan. So, ito naman ay larawan. Yan. Ibang larawan naman po ito, ganoon din ang gagawin. So, tamang pagsisipilyo naman. So, may video din si teacher dito kung paano magsipilyo. So, yung gupitin ang larawan at idikit sa tamang bilang ayon sa pagkasunod-sunod ng mga ito. Suriin. Gupitin at idikit ang angkop na kagamitan sa bawat kahon. Dito sa unang kahon, paghuhugas ng kamay. Sa pangalawang kahon, pagsisipilyo ng ngipin. Yan, dikit po natin. Gugupitin at ididikit po ulit. Pagyamanin, panuto, gumuhit at kulayan ang mga bagay na ginagamit sa paghuhugas ng kamay. So, dito po, maghuguhit po kayo sa box, tapos kukulayan po, no? Ito. Pwede niyo pong gayahin itong larawan na ito. Sa isip, bakatin ang mga sumusunod na pangungusap. Makinig kung paano basahin ang mga ito, sagutin ang tanong sa ibaba. Unang bilang. So, habang binabasa po, ituro po natin sa mga anak natin ito, no? Tapos, babakatin po nila. Naghuhugas ako ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pangalawa, nagsisipilyo ako ng ngipin pagkatapos kumain. Tabakat po natin yan. So, ito yung mga tanong. Unang tanong, ano-ano ang kalimitang ginagawa natin bago at pagkatapos kumain? Bakit kailangan ang palagiang paghuhugas ng kamay? Bakit mahalaga na tayo ay magsipilyo ng ngipin? So ito po, i-record po natin to habang sinasagot ng mga anak natin orally ang mga katanungang ito. Isagawa, panuto, gumuhit at kulayan ang mga bagay na ginagamit sa pagsisipilyo ng ngipin. So dito po guguhit ka, dito sa kahon, tapos kulayan yung larawang ginuhit mo po. Yan, aralin 3. Nag-e-ehersisyo ako upang maging malakas ang aking katawan. Naglalaro ako upang tumibay ang aking katawan. Subukin. Hulaan. Yan, panuto. Hulaan kung anong laro
Hulaan kung anong larong lahi ang mga sumusunod na larawan. So, ipahula niyo po sa mga anak nito kung anong klaseng larong lahi ang ipinapakita po. No? Yan. So, i-record niyo po ito. No? Habang sinasagot po nila kayo dito. Tuklasin, panuto. Idugtong ang mga angkop na larawan para sa mga salita. Pangkat A at pangkat B. So, unang bilang sa pangkat A, patintero. So, hanapin ang patintero dito. Pangalawa, tumbang preso. Pangatlo, piko. Apat, luksong baka. Panglima, luksong tinik. Yan. Suriin, panuto. Guntingin at idikit ang mga larawan sa kahon ayon sa wastong pagkasunod-sunod kung paano isinasagawa ang larong piko. Yan. So, dito po, guguntingin dito, ano? Guguntingin niyo po ito, yung pagkasunod-sunod ng larong piko, tapos idikit sa tamang bilang ng pagkasunod-sunod po. Pagyamanin, panuto. Kulayan at bakatin ang pangalan ng bawat larong lahi. Yan, kukulayan niyo at babakatin. So, kulayan at bakatin ang pangalan. Ito po ang kukulayan po, no? Yan. Yan. Tumbang preso, patintero, piko, luksong tinik, luksong baka. Sagawa, panuto. Lagyan ng check. Lagyan ng check kung naisasagawa ang pag-ehersisyo sa araw na nabanggit at X kung hindi. Mga araw sa loob ng isang linggo, nagawa mo ba? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mag-check ka lang dito ng araw ng mga linggo. Linggo, kung nagawa mo, checkan mo. Pero kung hindi ka nag-ehersisyo, X ang ilagay sa may salitang linggo. Lunes, yan. Martes, yan. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Paalala, sanayin ang sarili na mag-ehersisyo araw-araw. So, kailangan din natin sanayin natin mga sarili na mag-ehersisyo araw-araw para tayo ay maging malakas at malusog. Aralin 4. Umiinom ako ng bitamina para sa dagdag na sustansya. So, kailangan natin yung bitamina. Subukin. Panuto. Ipakita sa bata ang mga larawan. Sagutin ang mga tanong. Yan. So, ipakita ang mga larawan. Ipatukoy dito sa mga anak po natin. Ito mga larawan dito sa kanan po. Tapos, sagutin ang mga tanong. Anong mga bagay ang nasa larawan? Pangalawa, alin sa mga ito ang nagbibigay ng bitamina A, C, D, at E? Pangatlo, bakit kailangan nating uminom ng bitamina? So, i-record po ito habang sinasagot ng mga anak natin orally ang mga katanungang ito. Tuklasin, panuto. Kulayan at bakatin ang mga pangalan ng bawat larawan sa angkop na pangkat nito. Yan, bitamina, mga pagkain at bagay na nagbibigay ng bitamina, pangalan. Kulayan at bakatin ang mga pangalan ng bawat larawan sa angkop na pangkat nito. So, babakatin nyo. Yan. Babakatin nyo ito, oh. Basahin nyo po. Habang binabasa, ituro po natin sa mga natin para mabasa. Kalabasa. Kalabasa. Bayabas. Bayabas.
araw-araw. Gatas, gatas. Suriin, kulayan at idugtong sa gitnang bilog ang mga pagkaing mayaman sa vitamina C. Yan, sa vitamina C. Hanapin mo dito, no? Patukoy muna sa anak natin mga larawan. Tapos, kung mayaman sa vitamina C yun, idikit po dito sa kahon sa gitna o sa bilog sa gitna. Talong, karot, mangga, kalabasa, bayabas, dalandan, bayabas. Pagyamanin. Panuto, gumuhit at kulayan ang mga paboritong pagkain na kinagigiliwan ninyong kainin. So dito, maguguhit po kayo, no? Tapos kukulayan nyo po yung mga paboritong pagkain nyo na gusto nyong kainin. Isa-isip. Panuto. Sa gabay ng tagapagturo, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Yan. Basahin dito. Ang araw, gatas, prutas at gulay ay nagbibigay ng bitamina. Pangalawa, ang bitamina ay nagbibigay ng dagdag na sustansya sa ating katawan. So, higit na lalakas ang ating katawan kung palagian tayong iinom ng gatas at kakain ng gulay at prutas. So habang binabasa po, ituro sa mga anak natin, tapos ipaulit sa kanila. Yan, isagawa. Panuto, gumuhit ng angkop na pagkain, bagay na nagbibigay ng bitamina na tinutukoy sa bawat kahon. A. So, magguhit ka dito ng bagay na mayaman sa bitamina A, C, D, at E. Aralin 5. Natutulog ako ng sapat upang makapagpahinga ang aking katawan. Subukin. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Yan. Ilang oras dapat matulog ang isang tao? A. 5 hanggang 7 oras. B. 8 hanggang 10 oras. Pangalawa, ano ang mabuting maidudulot ng sapat na pagtulog ng tao? A. Hin ang katawan. B. Lalakas ang katawan. Pangatlo, ano ang dapat gawin upang mapagpahinga ang ating katawan? A. Matulog. B. Maglaro. Tuklasin. Ilang oras isang araw ang dapat natulog ng isang tao? Halina tuklasin natin ang bawat araw sa isang linggo. Bakatin ang pangalan ng bawat araw sa loob ng isang linggo. So, linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kabakat po natin yan. Suriin, panuto, sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang kagamitang ginagamit natin sa pagtulog? Ano ang dapat gawin bago matulog? Yan. At ano-ano ang mga dapat gawin pagkagising sa umaga? Ito po, sasagutin po ng mga bata. I-record po ito kasi sasagutin po ng anak natin to orally. Pagyamanin. Panuto. Gumuhit at kulayan ang mga kagamitang ginagamit sa pagtulog. So, dito sa box. Sa isip, panuto. Bakatin ang mga salita na nagpapakita ng dapat gawin upang mapangalagaan ang sarili. Unang bilang, maligo araw-araw. Maghugas ng kamay
at magsipilyo ng ngipin. Mag-ehersisyo araw-araw. Uminom ng bitamina, matulog ng sapat, araw-araw. Sa gawa, pamamaraan. Kumuha ng isang malinis na bond paper, tiklopin ito ng nakabalagbag, fold it crosswise, at lagyan ng disenyo ang harapang bahagi ng bond paper. Gumawa ng talaan katulad ng nasa ibaba sa kalahating bahagi ng bond paper. Yan, pangalan ng bata, araw, oras ng pagtulog, oras ng pagising, kabuuang oras ng pagtulog. So, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, lagda ng magulang. So, ito po, i-record nyo po yung oras ng pagtulog dito. Anong oras ba siya natulog nung Lunes? Oras ng nagising. Tapos, ilang oras siya nagtulog ng Lunes? Martes, ganun din po. Miyerkules, ganun din po. Huwebes, ganun din po. Biyernes, ganun din po. Tapos dito, pirma po kayo mga magulang. At itong journal na ito, ipasa po sa akin pag pinasa po ang module. Opo, para makita ko po na talagang ginawa ninyo na nag-record sila, no, ng kanilang mga oras ng pagtulog at oras ng pagkagising at ilang oras ang tulog po nila. Kayo po ang magre-record dito mga magulang. Itala ang bilang ng oras ng pagtulog, oras ng pagising at kabuuang oras ng pagtulog sa loob ng 5 araw. Sanggunian. Okay, so yan po, no? Yan po yung module 9. Bakit po kailangan itala? Ito kasi po ay pwedeng gawin po ninyong guide para matrain po sila na kailangan nila matulog ng maaga at yung oras na para sa mga bata ay makumpleto po nila. Para masanay din po sila. Hindi sila nagpupuyat dapat, no? Okay. Salamat po, my dear parents.